May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong dayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Yahawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. Kabanata 44. Mga Israelita ang hinirang na bayan. Ngunit ngayon, pakinig kayong mga Israelita, mga inapo ni Jacob. Ganito ang sabi ni Yahweh, siya na lumikha at humubog sa inyo sa sinapupunan, ang siyang magliligtas sa inyo. Huwag kayong matakot, Jacob na aking lingkod. At kayo, o mga Israelita na aking pinili, sapagkat ibubuhos ko ang tubig na buhay sa mga uhaw na Israelita at mga ilog sa tuyong lupa. Ibubuhos ko ang diwa ng aking tipan sa inyong lahi at ang aking pagpapala sa inyong mga suklin. Sila ay sisibol na parang damo sa parang, gaya ng mga punong poplar sa tabi ng maagos na ilog. Sasabihin ng ilan, ako ay kay Yahweh. Ang iba naman ay tatawagin ang kanilang sarili sa pangalan ni Jacob. May iba pa na magsusulat sa kanilang kamay, pag-aari ni Yahweh, at magpapakilala bilang Israelita. Si Yahweh, hindi ang mga idolo. Ganito ang sinasabi ng anak ni Yahweh, ang tagapagmana ng mga Israelita. Ako ang una at ako ang huli, o Alep at ang Tau. Maliban sa akin at sa aking ama, wala nang ibang alahayam. Sino ang katulad ko? Kaya ang ihayag niya ito. Ipaliwanag niya at ilatag sa akin ang mga nangyari mula nang itatag ko ang aking bayang Israel. At sabihin din ang mga mangyayari pa. Huwag kayong manginginig o matatakot. Kayo mismo ang mga saksi nang ito ay aking ipahayag noon pa. Mayroon bang ibang alahayam maliban sa akin? Wala. Wala akong kilalang ibang bato maliban sa akin. Ang lahat ng gumagawa ng mga idolo ay walang kabuluhan, at ang mga bagay na kanilang pinahahalagahan ay walang saysay. Ang mga nagtanggol sa kanila ay mga bulag, at hindi nila namamalayan ang kanilang sariling kahihiyan. Sino ang humuhubog ng imahe at lumilikha ng idolo na hindi naman makagagawa ng anuman? Ang mga taong gumagawa nito ay mapapahiya. Sila ay pawang tao lamang. Magtipon man sila at tumayo, sila ay matatakot at mapapahiya rin.
Ang panday ay gumagamit ng mga kasangkapan at pinapainit sa baga. Humuhubog siya ng idolo gamit ang martilyo at hinuhulma sa pamamagitan ng lakas na kanyang braso. Siya ay nagugutom at nanghihina kapag hindi siya umiinom ng tubig at siya ay nanlalata. Ang karpintero ay sumusukat ng pantay, gumuguhit ng linya sa pananda. Inuukit ito gamit ang pang-ukit at tinatabas gamit ang kumpas. Hinuhubog niya ito ayon sa hugis ng tao upang ilagay sa dambana. Pumuputol siya ng mga sedro o kaya ay kumukuha ng sipris o ensina. Hinahayaan niya itong tumubo sa gubat o nagtatanim ng pino at ang ulan ang nagpapalago nito. Ginagamit ito bilang panggatong. Ang ilan ay ginagamit upang magpainit, nagpaparikit ng apoy at nagluluto ng tinapay. Ngunit mula sa kahoy na ito ay gumagawa rin siya ng idolo upang sambahin. Lumuluhod siya at dumadalangin sa harap nito. Kalahati ng kahoy ay sinusunog sa apoy. Dito siya nagluluto ng pagkain. Iniihaw ang karne at kinakain hanggang mabusog. Nagpapainit rin siya ng sarili at sinasabi, ako ay naiinitan. Nararamdaman ko ang init. At sa tirang kahoy ay gumagawa siya ng kanyang idolo. Niluluhuran niya ito at sinasamba. Nagdadasal siya rito at sinasabi, iligtas ninyo ako sapagkat kayo ang aking mga idolo. Wala silang kaalaman, wala silang kaunawaan. Ang kanilang mga mata ay tinakpan upang hindi sila makakita. At ang kanilang isipan ay isinara upang hindi sila makaunawa. Wala ni isa mang tumigil at nag-iisip. Walang may kaalaman o unawa upang magsabi. Kalahati nito ay ginamit kong panggato. Dito pa nga ako nagluto ng tinapay, nag-ihaw ng karne at kumain. Dapat ko pa bang gawing imahen ang natira? Yuyuko ba ako sa isang bloke ng kahoy? Ang taong ganyan ay kumakain ng abo. Iniligaw siya ng kanyang mapanlinlang na puso. Hindi niya kayang iligtas ang sarili o sabihin, hindi ba't kasinungalingan lamang itong imahen na kahoy? Alalahanin mo ito, Jacob o Israel, sapagkat kayo, mga Israelita, ay aking mga lingkod. O ang lumikha sa inyo, mga Israelita, hindi ko kayo malilimutan, sapagkat kayo ang aking mana. Aking hinipan ang inyong mga pagsuway gaya ng ulam. Ang inyong mga sala ay gaya ng hamog sa umaga. Manumbalik kayo sa akin at ako ay manunumbalik sa inyo. Umawit sa kagalakan, kayong kalangitan, sapagkat ginawa ito ni Yahweh. Sumigaw ng buong lakas, kayong kalupaan. Magsiawit, kayong mga bundok, kayong mga kagubatan, at lahat ng inyong punong kahoy. Sapagkat ibinalik ni Yahweh si Jacob o Israel, at ipinamalas niya
ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mana. Ang Jerusalem ay muling titirhan. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang inyong manlilikha na humubog sa inyo sa sinapupunan. Ako si Yahweh, ang may lalang ng lahat ng bagay, na naglalatag ng kalangitan at humuhubog sa lupa nang ako lang mag-isa. Nagumugulo sa mga tanda ng mga bulaang propeta at ginagawang mangmang ang mga manghuhula na tinatanggal ang kaalaman ng mga masasama at ginagawa itong walang kabuluhan. Ako si Yahweh na tumutugon sa mga panalangin ng aking mga lingkod at nagsusugo ng tapat na mga mensahero at guro na nagsasabi tungkol sa Jerusalem. Ito ay muling titirahan. At tungkol sa mga bayan ng Juda, sila ay muling itatayo. At sa kanilang mga guho, aking ibabalik ang mga ito. Ako si Yahweh na nagsasabi sa kalaliman ng tubig. Matuyo ka, at aking patutuyuin ang inyong mga ilog. Ako si Yahweh na nagsasabi tungkol kay Cyrus. Siya ang aking pastol upang tuparin ang lahat ng aking layunin. Siya ang magsasabi tungkol sa Jerusalem. Ito'y muling itayo. At tungkol sa templo, itatatag ang mga pundasyon nito. Yada. 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 So, ang hinirang na bayan, nung yung first couple, naisip ko lang, yung first couple, walang hinirang na bayan ang Alahayam that time, di ba? Oo, Pero, at nagsimula lang naman kanya Adama at Hawa. oo, tapos nung nag-ano siya ng second couple, nagtatag siya ng isang lahi, ang mga Hebreo. Yung tinatawag na yung mga brown-skinned, no? So, yung Hebreo yan, hanggang ngayon ay namamayani. Hindi lang sa hindi lang sa, dito lang ba sa Shem ang Kasi ang Joktan, di ba, din? Hanggang kay Noah, di ba? So, sa ni Shem, nagtayo siya ng mga Hebreo sa lahi ni Shem. And then, sa Hebreo yun, parang yung gusto niya doon lang umikot para manatili na na puro yung yung bloodline. 'Di ba ang mga Israelita pwede yung mga lalaki pwede silang mag-asawa ng kapwa Hebreo kahit hindi Israelite. Katulad na lang ni Abraham, 'di ba? Kay Ishmael, which is Hebrew din, 'di ba? Pwedeng basta may din sa mga Hebreo. And then sa mga Hebreo, pinili niya talaga ang nila ni Jacob, yung 12 niyang anak. So, ito yung ang hinirang na bayan. So, sabagay, hindi natin malalaman kung may hinirang din siyang lahi sa first couple kasi wala naman natirang mga record ng first couple. Pero ito kasi naisip ko lang kasi sa aklat ni Judas Iscariot ay bago pa man nilikha parang nandun na yung niyang ni Jacob. Parang may nasulat na tungkol sa lahi ni Israel.
Siguro, Oo, ang sa akin lang naman, ipinaliwanag ng mensahero ang tungkol kina Adama at Hawa. Di ba nakita oo. niya na ang first couple ay corrupted? So naglikha siya ngayon ng panibagong couple, that is sina Adam at Hawa, at ay sineparate niya sila sa Garden of Eden. So para protektahan sila doon na sila ang magpapatuloy sa layunin ng alahayam tungkol sa paglikha niya ng tao dahil nais niyang Mm-mm. makasama ang tao. So mula na kina Adama at Hawa, makikita natin yung pagtatangi ng alahayab na lagi siyang mayroong kinukuha sa lahi na yun para magpatuloy sa kanyang layunin na sumamba sa kanya at magtiwala sa kanya. So nakita Yada. natin doon mula kay Seth, sa lahi ni Seth, may hinirang siya si ano to, yung ang pangalan nito, no, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Si Enoch. Enoch. Enoch, oo, mula kay Oo. Enoch, makikita natin yung 'di ba, mula kay Enoch nagkaroon ng si Metosela, nagmula kay Mm-mm. Metosela sa lahi naman ni Metosela ay lumabas na doon yung si Noah, 'di ba? Mm-mm. At mula Oo. kay Noah, yung anak niya na si Isaac, si Shem. O, yung mga anak niya. Mayroon namang kinuha kay Shem. Sa lahi naman ni Shem, may kinuha na naman. Nandun naman hinira niya si Isa talaga Abraham. yung linyada, no? Isang Yes, linyada lang hanggang oo, kay isang Jacob. linyada ng genealogy. So doon natin Although makikita, maraming oo, ibang anak, pero isa yes, lang talaga yung oo, pinpoint. na ipagpapatuloy ng alhayam kung ano ang kanyang main purpose o layunin niya, bakit nilikha niya ang tao. So hanggang sa panahon natin ngayon, ang lahi ni Jacob ay nagpapatuloy na mayroon siyang pinipili upang maging set apart or hinirang para sa kanya. Mm-mm. So dito yung Kanyang lingkod. lahi ni Jacob, yun ang kanyang pinoprotektahan dahil ito ang kanyang ang mana ni Yahweh the Son. Mm-mm. So hanggang sa akala natin wala ng pag-asa kasi ang tagal na tayong pinabayaan ng alahayam na sakupin, burahin ang ating kultura, ang ating pagkakakilanlan, Hindi rin nga minana. tayo aware na Oo, tayo yun, di ba? wala na tayong alam na kung paano na tayo makakabalik sa ating alahayam. Pero hindi tayo pinabayaan ng alahayam. Naghirang pa rin siya, nagsugo siya ng mensahero para ipaliwanag sa atin na hanggang sa panahon natin ngayon ay nagpapatuloy ang lahi na hinirang ng alahayam. At tayo ay mapalad na isa tayo doon sa mga hinirang na yon na iniingatan ng ating alahayam. Yada. So, Tanda ko kasi nung oo, bata, tanong ko, bakit ba ako naging Pilipino? Laging discriminated, laging di ba? oo. Kailangan, lalabas lang ng Alam pupunta mo, lang ng siguro probinsya. kung hindi dumating ang mensahero, wala tayong kaalam-alam tungkol dito. Oo. At hindi natin alam kung paano pa tayo makakabalik sa ating alahayam. Kasi ang Hindi nga natin alam na ipinakilala, naligaw tayo actually, yes, hindi nga Sisi. natin alam na naliligaw lang Clueless. pala tayo. Walang clue. Tayo. So ngayon lang natin naintindihan nung dumating ang mensahero na pinaliwanag sa atin kung ano ang purpose ni Jose Rizal, kung bakit niya sinabi na ah, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Tayo yon. Kailangan Ano nga. nating lingunin ang ating pinanggalingan Oo nga po. para tayo ay makabalik doon sa ating paruroonan. Which Tama. is, Buti nga, makilala natin ang ating alahayam na hanggang sa ngayon tayo ay iniingatan.
dahil tayo ang Oo. kanyang mana. Mm. Naku, Mabuti na lang. kung dati, 'di ba, pag nagbabasa tayo ng Bible, pagdating na doon sa mga genealogy, parang ini-skip na natin yun. Ano bang kinalaman natin dito sa mga genealogy nito? Wala namang tayong kilala sa kanila, di ba? So, ngayon ko lang naintindihan na ganun pala kahalaga ang genealogy. Bloodline, no? Yung bloodline, ganun pala kahalaga ang bloodline. Kaya naman na doon tayo ibinalik ng mensahero. Saan ba talaga tayo nagmula? Kaninong lahi tayo? At mayroon siyang binanggit na dalawang lahi. Ang lahi ng tao at ang lahi ng serpent. So, Mga kung hindi hybrid, mo yung mga alam, Nephilim. yes, kung hindi mo alam na ikaw pala ay lahi ni na Adam at Hawa at ikaw ay kumbaga sabi seed of Adama. So ngayon, mayroon tayong kalaban. Kung ikaw ay seed ni Adama, mayroon kang kalaban na seed ng serpent. Kaya nagpapatuloy ang paglalaban ng dalawang lahi na ito hanggang sa panahon natin ngayon. Na gustong i-hijack. Actually, na-hijack nila ang ang Earth, di ba? Yes. Although, i-restore. Malapit na ma-restore. Ano si Pearl yung yung may sasabihin ka? Reaction mo? Hindi, ano lang. Mabuti na lang at may gumising sa akin. Kasi tulog tayong lahat. Wala tayong kamalay-malay. Yung iba medyo drowsy pa, half awake pa. Yung iba natulog ulit. Oo. Mhm. Grabe gumawa talaga ang alahayan ng paraan. Dahil nga, pinili tayo. Tama yung sinabi mo, sis Dalia, na hanggang ngayon, niingatan tayo. Hindi po pwedeng pabayaan tayo forever na tulog. Kasi nga, kailangan niya tayong gisingin dahil tayo ay kanyang mana. Paano siya babalik dito bilang King of Kings kung yung mga nasasakupan niya ay hindi siya kilala? Kaya yun ang purpose kung bakit niya ipinadala ang mensahero na mangunguna sa kanya para ipakilala sa atin na darating ang ating King of Kings. Kasi sa kanyang muling pagbabalik ni King Yahweh, hindi na siya yung Mesaya. Siya ay So hukom. yung mga unang mga karinig nito medyo ma-amaze sila, no? Yes. Pero napaka lalim ng Pero wala pa Oo. tayo na nag-discuss na verse na binabalik tanaw lang Ang natin. binabalikan Talaga lang ang mga natin Israelita. ay tungkol sa mga Israelita na hinirang Paano na naging bayan. Yes, paano paano naging hinirang sagipman? na bayan ang mga Israelita? Yes. Background. So, ang Okay, so verse nagsasalita dito ay si Yahweh the Son. Kausap niya dito, ang kinakausap niya ay ang mga Israelita, yung kanyang mana, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Kaya dito naman ay gusto niyang ipaliwanag na sabi niya, huwag kayong matakot, Jacob, na aking lingkod, o kayong mga Israelita na aking pinili, sapagkat ibubuhos ko ang tubig na buhay sa mga uhaw na Israelita, at ang mga ilog na tuyong lupa, ibubuhos ko ang diwa ng aking tipan sa inyong lahi, at ang aking pagpapala sa inyong mga supling. At yan naman ngayon ang ating nararanasan. Bakit Di ba niya doon sa nasabing unahan? Di ba doon sa unahan kanina, Yahawa, tapos aking anak, malaking letrang ayon yung sa anak. Saan sis? Ewan ko kung ito na ba yun na Ganito ang aking sabi ni pinili. Yahweh, siya na lumikha at humubog sa inyo sa sinapupunan, ang siyang magliligtas sa inyo. Di ko alam kung dito ba yun o doon yata sa nauna kanina. Anyway, sige. Tuloy lang natin. Aking pinili. Ang tanong, ang dito, take note
sa mga uhaw. Naisip, paano yan nalaman na uhaw? Kasi, di ba, bilang anak, di ba, ang ano natin gatas, di ba? Paano Mm. yan nalaman? Kasi wala, uhaw tayo sa ano, yung diwa natin na nakalimutan na, di ba? Yung diwa. Katulad din ng mga ano, yung sinasabi nila na yung mga serpent, ano, pag nagkakaedad sila, doon sila nagkakaroon ng, ano, ng thirst. Hindi thirst for water, but thirst for blood. Yung sinasabi din mo, yung mensero na umiinom ng dugo, nagkakaroon sila ng thirst. Once na nakatikim sila ng blood, yun ang lagi nang hinahanap-hanap. Tayong mga ano, mga Israelita, parang oo tayo sa diwa, sa salita niya. Oo tayo para sa kanya, sa alahayag. Na once, kaya nung ano, nung natagpuan natin yung mensahero, gano'n na lang tayo mag-uhaw na sana, ano, mag-upload uli siya, yung mga katotohanan. Oo, nauho tayo Oo, sa kasi katotohanan. Di Oo, ba? kasi bago pa man siya dumating, Nature. bago pa man natin siya na-encounter, Hinahanap na natin, no? meron ng oo, naghahanap na tayo. Di ba kaya nga tayo ay sumali sa kung ano-anong sekta, lahat-lahat na yata ng ano Oo, mga naglibot na tayo oo, naglibot na tayo. Oo, dahil sa Bakit? Uhaw paghahanap. kasi tayo ng naging truth thirst. seeker tayo, ang hinahanap natin katotohanan. Ang kumbaga ang nasa isipan natin, paano ba tayo talaga makakabalik sa ating alayam? Ano, subconsciously, hindi natin alam yon. Basta naghahanap Oo, lang hindi tayo. natin alam yung subconscious nga natin ang oo. naghahanap. Ay, Mm-mm. ako lang, hindi lang naghahanap. Yung, alam mo yung, wala nang panlasa sa akin, yung mga pag-aaral doon sa simbahan. Tabang Wala na, na no? talagang lasa sa akin, oo, kumbaga sa pagkain pa. Wala na Dumating talaga. sa akin, dumating din sa akin yan, Oh. sis. Kasi nung mayroong kaming church dito sa bahay noon, parang nagkaroon kami ng alam mo yung, mayroon akong inalagaan, simula nung pinut up namin, mula nagsimula kami ng church na yon, meron kami isang halaman na buhay na nasa tubig lang. Ang lagu-lago niya. Hindi talaga nagbago yung dahon niya, hindi siya namamatay. Pinapalitan lang namin ng tubig. Tapos bago magkaroon ng lockdown, nagulat kami. Bakit bigla siyang namatay? Tapos nung namatay na yung na yun, yung halaman, lahat kami ang pakiramdam namin ay namatay na rin ang aming yung pagiging masigasig, yung pagiging namin, yung desire namin na dumami kami, nawala na lahat. Parang na lang kami, nagtitipon-tipon na lang kami para sa isang obligasyon. Nawala na yung wala nang ah, pagnanais na lumalim pa. Lahat kami ganun ang pakiramdam. Hanggang sa dumating na yung lockdown. At doon na kami nagkawatak-watak na nagsarado na talaga yung mga pagtitipo namin na wala na. Kaparaan na talaga ni Aba, Oo. no? So, At saka kaparaanan yung ni Aba yun. pagka-COVID, yung parang, yung mga napalayo ka sa mga dati mong Yes, kasakasama, oo. hanggang nag-continuous. Ngayon, Oo, yung talagang, continue, oo. Wala na parang kaming parang nagkaroon ng, parang win out ka sa iyong mga dating kahalubilo na sila din nagkaroon ng sariling iba-ibang direksyon oo, ang buhay oo. nila. Ikaw din, iba direksyon mo. Kaya parang kaparaanan talaga ng Oo, kaparaanan ng alayam yun. inilayo ka. Kaya pala sabi ng mensahero, magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan. Mm. Huwag mong hanapin yung mga dati, lalo na ibang-iba ang lifestyle mo na kaysa kanila. Diba Mm. sabi niya, magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan. Parang siguro nasa sense niya na Kaya dito na sinabi nga dito sa verse 3 na ibubuhos ko ang diwa ng aking tipan sa inyong lahi. Ito na yon mm, nung dumating ang mensahero, yung kanyang diwa, yung diwa ng tipan, ang ibinuhos niya sa atin. Kaya naman tayo ay lahi nagkaroon ng, o Tyrian. oo, nagkaroon na tayo ng panibagong
pag-asa, panibagong sigla, panibagong buhay na kilala na natin kung saan tayo nagmula. At saka ito ang aking pagpapala sa inyong mga supling. Oo. Kaya kayong mga yung mga covenant keepers, magpadami na po kayo ng anak. Huwag na kayo mga supling para maraming pagpapala. At saka sila ang pag-asa ng ating ng ating bayan. Kaya scrap niyo yung yung family planning na yan. Hindi naman nagparunong ang ating mga magulang maganyan, no? Dati noon, kalooban Pagpapala. talaga ng alahayam. Sabi nga ng mga magulang nga namin, kung talagang hindi ka pagkakalooban ng anak, hindi ka naman mabubuntis, sabing ganun eh. Oo. Kaya makikita naman natin na yung mga magulang natin, although marami silang anak, pero tumitigil din naman. Wala naman silang Oo. ginagamit. Na Pero kung alam mo, ano. no, sa dinami-dami ng mga anak, meron ding sapat na lakas ang mga nanay. Yes. Oo. Mga bata. Pero Ipapakain mo, niya. wala sila, hindi pa uso Oo. yung mga prenatal check-up, wala pang mga ganun. Walang mga gatas na inirerekomenda ng doktor. Breastfeeding lahat yun, ha? Oo, breastfeeding lahat yun. Oo. Tapos nanganganak Oo. sila sa mga bahay nila. So wala silang naging problema. Pero sa Tawagan mo ako ngayon, bukas na pag-aalit na tayo. Apa. Sige na, love you na. Love you. Love you, bye-bye. Love you. Sweet naman. hmm, Okay. Oo. Okay, verse 5. Verse 4. Sila isisibol na parang damo sa parang. Gaya ng mga punong poplar sa tabi ng umaagos na ilog. Ito yung mga supling. hmm. No? Mga Okay, verse 5. Sasabihin ng ilan, ako ay kay Yahawa. Ang iba naman ay tatawagin ang kanilang sarili sa pangalan ni Jacob. At may iba pa na magsasusulat sa kanilang kamay pag-aari ni Yahawa at magpapakilala bilang Israelita. So, ibig sabihin dito, mayroon na silang pagkakakilanlan. Oo. Na Ako ay kay Yahawa. kumbaga, ina-identify na nila yung sarili nila na sila ay para kay Yahawa. Oo. Pangalan ni Jacob, So, naibalik yung identity, no? Yes, oo. Naibalik yung nais ni Gatjose Rizal. O si Yahawa, hindi ang mga idolo. Okay. So, dito naman sa na to, yung bakit detalyado ang paggawa ng idolo. Tapos sa bandang huli, sinabi pa na wala bang nag-isip tungkol dito na yung yung punong Sinusunog niya? kahoy, yung punong kahoy na hinubog mo, yung yung Ililigtas? karugtong nun, yung karugtong nun ginamit mo pang luto, ginamit mong pang painit, pang painit, at yung kalahati ay hinubog mo para sambahin mo. Bigla ka magbabow down, Oo. yuyuko. Bigla kang, ikaw na ang ko, ikaw ang idolo ko, ikaw ang aking sinasamba, at sa iyo ako maglilingkod. Tingnan natin yung sabi na dito. wala. Tapos, yung ba huli, tingnan mo, sinabi niya, bandang mga huli. Israelita. Sinabi niya talaga kayo mga Israelita. Isa ba talagang Oo. sa atin yun naka-address? Kaya nga, tingnan mo, verse 16, kalahati ng kahoy ay sinusunog sa apoy. Dito siya nagluluto ng pagkain, iniihaw ang karne at kinakain hanggang mabusog. Nagpapainit rin siya ng sarili at sinasabi, ako ay nainitan, naramdaman ko ang init. At sa tirang kahoy, gumawa siya ng kanyang idolo. Niluluhuran niya ito at sinasamba. Nagdadasal siya rito at sinasabi, iligtas niyo ako sapagkat kayo ang aking mga idolo. Verse 18, wala silang kaalaman, wala silang kaunawaan. Ang kanilang mga mata ay tinakpan upang hindi sila makakita.
ng kanilang isipan na isinara upang hindi sila makaunawa. Wala bang nag-isip? O, sabi na dito sa verse 19, wala ni isa mang tumigil at nag-isip. Oo. Walang may Hindi, kaalaman o kasi ang unawa. tanong ko rin yan nung bata ako. Ang sabi naman Hmm. sabi naman ng mother ko, ano yan, para lang maalala mo siya. Parang nga ba pa nagdadasal ka, nakikita mo, napipicture mo. Sabi ko, sabi ko, ang galing naman nila, alam nila hitsura ng ano. Ba't ibang hitsura ko? Oo. Parang sa isip ko, ba't ibang mga ang gaganda at ang gagwapo ng mga, na pala ng mga DIOS pa nun no? Oo. Saka para daw maalala lang. Pero kasi, Kasi larawan lang nagbabasa daw naman ako yun. nun Yun din ang tanong ko dati. Ganyan ba talaga ang itsura niya? Mm-mm. Mayroon na bang camera noon para mapicturan siya? At Yun ang yung mga ganda, tanong no? ko eh. Blue-eyed. Oo. Tapos yung yung namatay yung lolo ko dati. Kaya umuwi ako. Yung mga matatanda na nagdadasal, ang tagal nila. Bakit hindi makapagsimula? Sabi ko, bakit ang tagal? Tagal nila magsimula at tinanong ko yung isang matanda. Sabi ko, late na kayo. Bakit hindi pa kayo nagsisimulang magdasal? Sabi nung ng isang matanda, wala pa kasi yung yung larawan. Wala pa kasi yung imahen. Hinihintay namin. Sabi ko, bakit? Hindi ba kayo pwedeng magdasal na wala yung imahen? Sabi niya, alam mo kasi habang nagdadasal ka, iniisip mo na mayroong kang kausap. Nakikita mo yung mukha nung imahin na yun ang kausap mo sa pagdadasal mo. Sabi ko, ay ganun ba yun? Saan sinabi mo, sis? O sige, ako na lang magbebelo para ako kausapin. Kasi Kailangan that imagine time, nyo na lang ako oo, yung... that time kasi nasa Babylonian ako. So, wala na yung mga imahin sa akin noon. So, sabi kong ganun, Ex-chan ka. kanino ba kayo nagdadasal? Sa larawan o doon mismo sa may likha? Diwa. Oo. Sabi ng isang matanda, ay oo nga sige magsimula na tayo kahit wala yung larawan. No, pastora ka Siyempre, authority ka. Oo. No. Pero rosaryo ang dinasal No, nila. yung ang tawag doon, nobena para sa patay. Oo nga, di pang katoliko. Oh, alam mo na kung anong mga laman nun. So, yun talaga, parang nakakatawa, di ba? Oo. Na hindi sila Talaga. May kultura concentrate. Kultura. Kultura kasi, no? Sabi nga, yuyuko ba ako sa isang bloke ng kahoy? Oo. Sabi, nag-iihaw siya ng Di ako, karne doon sa pinaglutuan mo ng natira. tinapay, Oo, dapat ko pa bang gawing imahin ang natira? Yuyuko ba ako sa isang Oo. bloke ng kahoy? Ay, at least nagtanong na, no? Oo. Ang taong Hindi, ganyan ay kumakain hindi. ng abo. Kasi ito nga ang sabi ng alahayam. Wala ni isa mang tumigil Tumigil at at nag-isip. nag-iisip, dapat ba ko bang gawin imahin ang natira at yuyuko ako sa bloke ng kahoy? Yun yung dapat inisip niya. Pero ano Oo. sabi, ang taong ganyan ay kumakain ng abo, inililigaw siya ng kanyang mapanlinlang na puso. Hindi Yun niya tinutulo ng kayang mga iligtas kaanak ang sarili o sabihin, hindi ba't kasinungalingan lamang itong imahe na kahoy? So, yun, detalyado ito. At itong bahagi na ito ng Comedy, ano? kasulatan, ito ang isang Comedy. bagay, ang aklat ni Isaiah ay hindi sa amin ipinababasa noong ako ay nasa kumbento. Oo Dahil nga naman. dito, Buti hindi nila ito kinurap, no? O hindi nila oo, tinanggal, no? oo. Ay, kahit na matanggalin yan, kukorek naman si Harry yan. Sabi ng Oo. ng mga superyora namin noon, itong bahagi na ito, malalim. Huwag ninyo itong babasahin. Skip nyo Baka na yan. mabaliw. O baka mabaliw kayo. Huwag nyo nang yan, basahin.
Pag ganun pala, pag nandito ka sa mood, pag sinabi mong wag, mas lalo kang Mas lalo curious, kang no? Pag maging curious. tinatago, pag Kaya tinatago nung nila, lumabas ako, binasa ko lahat ito, sabi ko, wala naman ditong malalim akong nakikita. yung Kasi hindi ko pa tinatago lang pala. naintindihan yung tungkol dito sa mga imahin na ito eh. Oo. Kaya alalahanin mo ito, Jacob, sapagkat kayo, mga Israelita, ay aking mga lingkod. O, kayo ang aking kayo, kumbaga, inari na niya tayo. Oo. Ako ang lumikha sa inyo, mga Israelita. Hindi ko kayo malilimutan, sapagkat kayo ang aking mana. Oo nga naman, tayo ang mana niya, di ba? Yun ang inaasam-asam mo, yung mana mo. Ngayon, Oo. inaasam-asam din niya pala tayo mga Israelita. Kaya dapat talaga preserve natin yung sarili natin. Para sa alahayam. Kasi Parang bride na pinopreserve oo. para sa kanyang groom, no? Hmm. Verse 22, aking hinipan ang inyong mga pagsuway gaya ng ula. Parang inano niya, hinipan palayo, no? Ang inyong mga Oo. sala ay gaya ng hamog sa umaga, no? Parang manumbalik kayo sa akin at ako ay manunumbalik sa inyo. Yada. Bumalik na tayo. Baga nagising na tayo, balik na tayo sa kanya. Umawit sa kagalakan kayong kalangitan sapagkat ginawa ito ni Yahweh. Sumigaw ng buong lakas kayong kalupaan. Magsiawit kayong mga bundok. Itong bundok, ano to, no? Kayong mga kagubatan at lahat ng inyong puno. Kasi yung buong creation niya. Oo. Sapagkat ibinalik ni Yahweh si Jacob. Ginising na tayo, At ipinamalas niya ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mana. I-display niya yung kaluwalhatian sa mga Israelita. So ngayon, na kung iisipin mo, nakamangha pa rin yung ginawa ng alahayam sa atin. Bakit paano tayo ginising, At kung paano niya tayo inalagaan pagkatapos ng mahabang panahon. Ang Jerusalem ay muling titirhan. Ano tong Jerusalem na to? Yung bagong Jerusalem o yung dating Jerusalem? Maaaring yung bagong Jerusalem. Pero applicable din to yung pagkatapos ng Applicable din no? doon sa Siege of sa Jerusalem. After ng Siege of Jerusalem. siguro after ng ng kapigatian. Babylon. Hindi. At saka yung ng Babylon. Kasi, nandun si Cyrus sa bandang huli. So, ito yung yung Babylonian invasion. Na maaaring maulit din. Actually, naulit siya ng Siege of Jerusalem, di ba? Tapos, inano uli ang Pero tingnan natin. Ganito ang sabi ni Yahweh. So, pag nagbabasa tayo is, yung backward, forward, past, di ba? Yung parang rewind tapos forward ang ginagawa natin eh. Applicable sa past and then maaring maganap sa future, no? Ganito sabi ni Yahweh, ang inyong manlilikha na humubog sa inyo sa sinapupunan. Ako si Yahweh ang may lalang ng lahat ng bagay na naglalatag ng kalangitan at tumubog sa lupa ng ako lang mag-isa. So, nagpakilala talaga siya. Sinasabi niya yung kanyang mga ginawa at karakteristik niya, no? Na gumugulo sa mga tanda ng mga bulaang propeta. Ayun, inaano niya yung mga, pag yung mga manghuhula, di ba? Ginugulo niya yung mga tanda at ginagawang mangmang ang mga manghuhula na tinatanggal ang kaalaman ng mga masasama. Yung kahit magpakadalubhasa sila, na wala din kanilang kaalaman o binibigay ang itinuturo sa kanila ay mga kasinungalingan. At ginagawa itong walang kabuluhan, worthless. Ako si Yahweh ang tumutugon sa mga panalangin ng aking mga lingkod. Siya ang sumusunod. Mga lingkod o yung mga follower niya, diba, tumutugon. So, pag sinabi niya, ay ginagawa niya. So, 100% na sumasagot siya sa ating mga panalangin. At nagsusugo ng tapat ng mga mensahero at guro. Mensahero at guro nga tapat na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, ito ay muling titirhan.
Okay. At saka yung mga sinasabi ng mensero, di ba, hindi, walang pumapalya. Yung mga sinabi, walang pumapalya, lahat ay magaganap, naganap. At tungkol sa mga bayan ng Juda, sila ay muling itatayo, ibig sabihin Jerusalem, at sa kanilang mga guho, aking ibabalik ang mga ito. Pero hindi sinabi kung same location ba? Ito, tama, bayan ng Juda, maaring same location. Ako si Yahawa na nagsasabi sa kalaliman ng tubig, matuyo ka, at aking patutuyin ang inyong mga ilog. Ako si Yahawa na nagsabi tungkol kay Cyrus, siya ang aking pastol upang tuparin ang lahat ng aking layunin. So, si Cyrus ay kumakatawan sa kanyang mga lingkod, although hindi Israelita, pero ginagamit niya, no? Di ba Ah, sa, si King Cyrus ay Assyrian? oo, pero ano siya, Hebreo Kasi din. nangyari ito nung sila ay nasa Babylon. Oo. Ginamit niya si Nehemiah para Ketura ba? pabalikin. Lahi ba? Ano ba ni Ketura? Assyrian? Ano siya? Si Cyrus? Hebreo din to eh. Hindi sa Hebreo. Ano ni Abraham? Hindi, Hindi hindi. kay Ketura? Hindi sa Hebreo. Anak, Pero Shemite. hindi. Ibig sabihin, anak Ano? siya ni Abraham kay Ketura. Oo nga. So si Hebreo. Ketura ay isang ano, Egyptian. Hamite. Oo. Ah, ang alam ko yung sino ba yung ni Sarah? Si Hagar. Oo, si Hagar Egyptian. Ketura, national. Ketura, Ano bang nationality ni Ketura? kita. Ah, siya ay naging, Galing siya sa lahi ni Ismael. walang binanggit na Oo nga eh, nasyonalidad. alam ko walang binanggit eh, pero hindi siya galing sa Medan, Midian, Ishbak, at saka Shuwa, Zimran. oo. Ano ba yung So, siya ang Midian. Ano ba si Cyrus? Assyrian? Assyrian yan eh, si King Ah, Cyrus. hindi ka Elam? Yung panganay ni Shem? Hindi, ang Assyrian, di ba? Sila ang Iran ngayon. Iran sila ngayon eh. Si Elam, kay Elam. Mesopotamia, Syria, Turkey, at Iran. Biblia. So, Shemite, Assure. Mm-mm. Di ba si Assure? Hmm, si, Assure, diba? oo, si Ashur, anak din ni yun, ni Shem. Assure. Ah, Elam, Ashur, Arpaksad. Arpaksad okay. So tayo. hindi siya, iba si Elam, iba si Assure. Hmm. Isa sa mga anak ni Shem. Kaya nga, Okay, isa sa tama. mga anak ni So, Shem. so si Elam yung eldest, siya ang Iran ngayon. Si Hmm. Assure is para nag-merge na rin yan, magkatabi kasi yan, di ba? Oo. So ano siya? Not necessarily, Hindi siya uh, Hebreo, pero Shemite. ah, hindi siya Hebreo, pero siya okay. At least yun ang malinaw. Hmm. Hindi siya, Babylonian or or kasi ang Babylon ang ang Nebuchadnezzar, di ba? Hmm. Siya may pa rin. So, gayon ang tulad na lang ni ang gumagamit talaga ang alam ng ibang lahi, mga foreigner para ah
gawin ang kanyang para sa mga Israelita. Hindi, tulad na lang sinabi ni Mario no, nung isang last time, gumagamit siya ng two witnesses. Hindi kailangang ang ang mga Israelita ang kumilos o magtanggol sa sarili nila. Kasi kailangan maging low profile muna mga Israelita. Saka lang siya pag nasa tamang panahon. Pag may tamang panahon para makilala ang mga totoong Israelita. Pero sa ngayon, kailangan maging low profile lang muna, 'di ba? Ang mga gumagamit ang alahayam ng ibang lahi o ibang tulad na lang ng sample ko nga itong si Marcoleta. Although hindi siya no, hindi nila alam ang tunay na pero ginamit niya. At saka isa na rin yun para maging yung meron siyang kaparaanan, 'di ba? Ibang yon na mahirap magsalita kasi naka-public tayo, di ba? Pero gawin natin, 'di ba? Nagkaganapan diyan sa EDSA dahil isang tao lang ginamit niya, 'di ba? So parang ganun din. So mga kapatid. Kahit sino naman ay pwedeng gamitin ng alahayam eh. Oo. Kahit na ang kalaban ginagamit niya, 'di ba? Oo. Ang Egypt, mga faraon ginamit niya. Kahit nga ang Diablo pwede niyang gamitin eh. Kasi Oo. under pa rin naman niya sa kanyang kapangyarihan. Oo. Siyang may likha. Na sumusunod pa rin sa kanya. Oo. Okay, so may continuation tayo sa Kabanata 45, Sis Maria, salamat. Back to you, Sis Maria. Kabanata 45. Mula sa huling talata ng naunang kabanata. Ako si Yahawa na nagsabi tungkol kay Cyrus. Siya ang aking pastol upang tuparin ang lahat ng aking layunin. Siya ang magsasabi tungkol sa Jerusalem. Ito'y muling itayo. At tungkol sa templo, itatatag ang mga pundasyon nito. Itatag ang mga pundasyon nito. Ito ang sinabi ni Yahawa tungkol kay Cyrus na kanyang pinili upang lupigin ang mga bansa at baran ng kalakasan ang mga hari. Na ang kanang kamay niya ay ginamit upang buksan ang mga pintuan para sa kanya. At panatilihin bukas ang mga tarangkahan. Ito ang sinabi ni Yahawa kay Cyrus. Ako ay mauuna sa iyo at papatagin ang mga bundok. Babasagin ko ang mga pintuang tansok at puputulin ang mga trangkang bakal. Bibigyan kita ng mga tagong ayaman na nakaimbak sa mga lihim na lugar upang malaman mo ako si Yahawa, ang alahayam ng mga Israelita. Na tumatawag sa iyo upang ako'y paglingkuran. Para sa kapakanan ni Jacob na aking lingkod, tinawag ko kayo, mga Israelita, sa inyong pangalan at pinagkalooban ko kayo ng titulo ng kapangyarihan. Kahit hindi ninyo ako kinikilala na inyong alahayam. Ako si Yahawa na inyong alahayam. Bukod sa akin ay wala ng ibang alahayam. Papalakasin ko kayo kahit hindi ninyo ako kinikilala, upang mula sa pagsikat ng araw sa silangan hanggang sa paglubog nito sa kanluran, malaman ng mga tao na walang ibang alahayam maliban sa akin.
Ako si Yahweh na Alahayam at walang ibang katulad ko. Ako ang likha ng liwanag at nagsasanggalang mula sa kadiliman. Ako ang nagdadala ng kasaganaan at kapahamakan. Ako si Yahweh na Alahayam, ginagawa ko ang lahat ng ito. Kayong langit, ibuhos ninyo ang aking katwiran. Hayaan ninyong ang mga ulap ang nito'y magpaulan. Saan ng lupa ang kanyang sarili upang pumubo ang katwiran at sabay na umusbong ang katarungan. Sapagkat ako, si Yahweh na Alahayam, ang lumikha nito. Kapit-kapian sa mga taong lumalaban sa kanilang manlilikha. Mga bubong lamang sila ng mga basag na palayok sa lupa. Magsasabi ba ang luwad sa pagpapalayok? Ano ang iyong ginagawa? O sasabihin ng gawa mo, wala kang kamay? Kapighatian sa nagsasabi sa ama, ano ang anak mo? Sa ina, ano ang isinilang mo? Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa mga bagay na darating. Tinatanong mo ba ako tungkol sa aking mga anak o mag-uutos sa akin tungkol sa gawa ng aking mga kamay? Ako ang lumikha ng lupa at ang sangkatauhan. Ang aking mga kamay ang naglatag ng kalangitan. Inayos ko ang hukbo ng mga bituin. Aking palalakasin si Cyrus sa aking katuwiran. Itutuwid ko ang lahat ng kanyang daraanan. Sapagkat itatayo niyang muli ang aking lungsod at palalayain ang aking bayan mula sa pagkaalipin. Hindi dahil sa bayad o gantimpala. Ganito rin ang sinabi ni Yahweh, ang banal na makapangyarihan ng Israel. Ang mga produkto ng Egypt, ang mga ngalakal ng Cush, at ang matatangkad na taga-Seba, sila ay paririto na nakatanikala at susunod sa iyo. Yuyuko sila at magsusumamo sa iyo na sinasabi, tunay na si Yahweh, ang Alahayam ng mga Israelita, ay nasa iyo, at wala nang ibang alahayam. Tunay ngang ang alahayam na nagkukubli ay nasa iyo, ang tagapagligtas ng mga Israelita. Ang lahat ng gumagawa ng mga imahe ng idolo ay mapapahiya. At sama-samang mapapahamak. Ngunit ang mga Israelita ay ililigtas ni Yahweh sa pamamagitan ng walang hanggang tipan. Hindi ka, o Cyrus, mapapahiya o maguguluhan kailanman. Sapagkat ito ang ipinahayag ni Yahweh, ang lumikha ng kalangitan, ang humubog ng kalupaan at nagtatag ito. Hindi niya ito nilikha upang manatiling walang laman, kundi upang tirahan. Siya ang alahayam. Sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh na Alahayam, maliban sa akin ay wala ng iba. Hindi ako nagsalita ng palihim mula sa lugar ng kadiliman. Hindi ko sinabi sa mga Israelita, hanapin ninyo ako sa wala. Ako si Yahweh ay nagsasalita ng katotohanan. Ako ay nagpapahayag ng katwiran. Magtipon kayo at lumapit, kayong mga tumakas mula sa mga bansa. Mga mangmang ang nagbibitbit ng mga inukit na imahe.
na nananalangin sa mga idolo na hindi makapagliligtas. Pahayag ninyo kung ano ang mangyayari. Magpayo kayo sa isa't isa. Sino ang nagpahayag nito noon pa? Sino ang nagsabi nito mula pa noong unang panahon? Hindi ba't ako, si Yahweh? Wala nang ibang alahayam bukod sa akin. Matuwid na alahayam at tagapagligtas. Wala nang iba kundi ako. Manumbalik kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga Israelita na nasa dulo ng daigdig. Sapagkat ako ang alahayam at wala nang iba. Ako ay sumumpa sa aking sarili. Mula sa aking bibig ang mga salitang maaasahan at hindi mababawi. Sa harap ko, luluhod ang bawat tuhod at sa aking pangalan, manunumpa ang bawat labi. Lahi. Bawat labi o lahi. Labi. Labi. At sa aking pangalan, manunumpa ang bawat labi. Hindi, Sasabihin- bawat tao, hindi labi ito. Every man will declare their oath. At sa aking pangalan, manunumpa ang bawat tao. Oo. Sasabihin Tao. nila tungkol sa akin. Kaya hawa lamang matatagpuan ang pagliligtas at kalakasan. Ang lahat ng sumalumat sa kanya ay lalapit sa kanya at mapapahiya. Ang lahi ni Jacob, ang mga Israelita, ay ililigtas ni Yahweh at ilalagay ang kanilang tiwala sa kanya. Yada. 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 So, ang mga statement dito ay patungkol kay Cyrus. So, kausap niya yan si Cyrus, no? Oo. Parang pinapakilala niya kung sino siya at saka yung mga Israelita, no? Oo. Ginamit niya at kinasangkapan si Cyrus para sa layunin niya na iligtas ang mga Israelita. Kasi di ba nung panahon na yun, ang mga Israelita ay naka-exile sa Babylon. Syria, Babylon. At nung panahon na yun, ginamit niya si Nehemiah, di ba? Si King Cyrus ang nagbigay ng decree kay Nehemiah na itayong muli ang temple sa Jerusalem. At doon na nagkaroon ng 'di ba, yung hinahadlangan siya ni Sanballat nung itinatayong muli ni Nehemiah ang temple. Parang mayor, no? Parang ano Oo. eh. Mm. Kasi siya, galing ng Babylon. Parang hindi siya, kumbaga newcomer uli after how many years, di ba? Oo. 70 years. Ito yung sinabi sa verse 2, no? Ito ang sinabi, ay ano to? So, ibig sabihin, yung templo, upang lupigin, kasi kaniyang pinili, upang lupigin ang mga bansa at hubaran ng kalakasan ang mga hari. Ito yung Babylon. Natalo muna niya ang Babylon bago niya dinecree ang ang kasi lumaki uli yung kanyang Actually, si King Cyrus, hindi siya,
parang ano yan eh, sa iba siya nakadestino. Parang, parang governor yan eh. Ibang lugar. Pero nung naano siya dun sa, na punta yung yung sa Israel, nalipat yung niya, parang na-destino siya sa lugar ng kasama ang Israel, kanyang nasasakupan. Doon siya nagbigay ng decree. Kaya kung titingnan mo yung kanyang kingship, napakatagal. Pero, alam ko may nagpalit. Pa niro-rotation sila ng area. Kasi yung Assyria, napakalaki na nasakop niyan. So, pero nung ma-assign siya sa yung nga, sa Jerusalem, doon niya sinabi na i-rebuild. Kumbaga, sobrang laki naman ng kanilang sasakupan. So, hindi sila ganun ka-dictator. Basta lang, maging maayos lang, parang ay hinahayaan nila yung mga kultura, yung mga ganun. Basta magbibigay sila ng tax sa Assyria, parang ganun, tawag na parang yung parang ngayon, di ba yung Malaysia, naging ang tawag doon, naging territory ng Britain, ang Philippines, naging American territory, di ba? Parang, ang tawag doon, ah, Alyansa. oo, pero yung parang nasakop po siya. Anyway, ganon. So, Hmm. nung natalo na nila, naging din ng Assyria yung natalo yung Babylon. So, naglagay doon ng mga governor. Isa sa mga naging na-assign doon si Cyrus. Ah, Kasi hawak niya yung Mesopotamia, no? Laki ng area niya. Ito ang sabi ni Yahweh, ako ay mauuna sa iyo at papatagin ang mga bundok. Yung mga kaharian, no? Babasagin ko ang mga pintuang tanso at puputulin ang mga trangkang bakal. So parang bibigyan niya ng leeway ang mga bansa na nasasakupan nila. Bibigyan kita ng mga tagong kayamanan. Dito kang tataka, sa kaya yung mga tagong yaman na to? Samsam? Ang alam ko kasi ang katulad ng Iran, may mga mga marami yang sa ilalim, may mga bundok. Yun ang gustong-gustong kuhanin ng ng isa sa mga reason kung bakit din gustong-gustong kuhanin. Parang Iraq, nakuha ng West, di ba? Kasi may mga nakatago sa ilalim. Hindi natin alam kung ano yan, modern technology ba yan, o mga art, or lost civilization, hindi natin alam. Mga bibigyan daw siya ng tagong yaman na nakaimbak sa mga lihim na lugar upang malaman mong ako si Yahawa, ang alahayam ng mga Israelita na tumawag sa iyo upang ako ay paglingkuran. Okay. Para sa kapakanan ni Jacob na aking lingkod, tinawag ko kayo mga Israelita sa inyong pangalan. O so ito naman, so yung verse 4, para naman sa mga Israelita. Pero yung verse 3 para kay Cyrus, no? Tapos, sinabi niya, at pinagkalooban ko kayo ng titulo ng kapangyarihan. Kahit hindi ninyo ako kinikilala na inyong alahayam. Para ba si Israelita to? Si Cyrus ang kausap pa rito. Oo, so hindi Israelita. Para sa kapakanan ni Jacob na aking lingkod. Si Cyrus pa rin ang Tapos, kausap niya dito. oo, tinawag ko kayo. Baka sila. Tinawag ko sila, mga Israelita. Kaya nga, ikinikwento niya kay Cyrus. Okay. So, to? Dapat may single quotation. Sabi niya, para sa kapakanan ng aking lingkod, tinawag ko kayo, mga Israelita, sa inyong pangalan. At pinagkalooban ko kayo ng titulo ng Kayo kapangyarihan. Kayo. Kayo. Oo, Kayo. yun nga. Sinasabi niya kay Cyrus kung ano ang So lagyan natin katayuan, ng mga ng Israelita. single quotation. Oh.
Kasi iba yung kanyang pronoun eh, kayo eh. Oo, Tinawag ko kaya nga. kayo. Ito yung sabi niya kay Cyrus, 'di ba? So, hanapin mo ito Oo. yung close quotation nito. Hanggang saan niya na sinasabi ni Yahweh. So, kinikwento niya. Yes. Oh, hanggang dito, oh. So, Oo, mali sa dapat inaano, tinawag isinilang. ko sila, mga Oh. Israelita, sa aking Hanggang verse pangalan. 10 na siya ang nagsasalita kay Cyrus patungkol sa mga Israelita. Parang sa Israelita itong verse 5. Kaya nga, para nga sa mga Israelita ito, pero ito ang sinasabi niya kay Cyrus. Oo nga. So, saan tayo maglalagay ng single quotation? May nakalagay na Sa sis, 4? Sa 4? mula dito sa Sa verse 4 ba? 2, ayan o, open quotation ang verse 2, Oo. hanggang verse 10. Hindi, O, kasi ito, ako ay mauna sa iyo. Di ba? Si Cyrus ang kausap niya oo, dito. Tapos kinikwento niya, saan mag-umpisa yung single quotation na sinabi niya tungkol sa mga Israelita. Kausap niya mga Israelita. hmm, Bibigyan kita ng mga tagong kayamanan. Sino kausap na dito? Si Cyrus? si Cyrus. Okay. Tapos, sino Kasi kausap? Sa verse 4. hindi kilala hindi naman Oo. kinikilala ni Cyrus si Yahweh na Oo. bilang alayam. Kaya siya nagpapakilala din kay Cyrus. Oo, okay, At okay. Pero ano sa ang verse 4 kasi, layunin? 'Di oo, ba? para sa kapakanan ni Jacob na akinikot. Yes. Tapos, tinawag ko kayo. Sino yung kayo, mga Israelita? So, dito, ibang sentence na to. Dito to para kay Cyrus. Unless, Oo. babaguhin mo, tinawag ko kayo mga Assyrian. Pwedeng ganun eh. Para sa So, dapat, kapakanan ni may Jacob na single, aking lingkod. single quotation. Yun lang ang point ko doon. Hmm. Saan? Parang, kasi makakalito to. Oh, siguro, para sa kapakanan ni Jacob na aking lingkod, period. Tapos, lalagyan natin single quotation. Tinawag ko kayo mga Israelita sa inyong pangalan, pinagkalooban ko kayo ng titulo ng kapangyarihan. Kahit hindi Hindi niyo ako ito. kinikilala. Hindi ito. Ito ay patungkol pa rin kay Cyrus. Tingnan mo. Bakit may Israelita? Sa tanggalin natin, tinawag ko kayo sa inyong pangalan. Oh, Bakit mga Israelita tingnan mo to? nga sa English kung mayroon ba talagang Israelita diyan. Kasi ang sabi niya dito, kahit hindi niyo ako kinikilala na inyong alahayam. Oo. Oh, di ba si Cyrus pa rin yan? Wait, verse 3, no? Verse 4. Wait. Wala tayo. Chapter 46, no? Oo. Ano? 45. Ay, hindi pa pala. 45. 45. Wait. Ayan o. 4, 5. Chapter 45, verse Baka nga 4. may na-miss ako na ano. So, sige, basahin ko ha. Verse 2, this is what Yahweh says to Cyrus, I will go before you and level the mountains. So, tama. I will give you hidden treasures. So, verse 3, stored in secret places. Okay, Cyrus. So that you may know that I am Yahweh, the Alahayam of the Israelites, who calls you to my service. Oh, tama ba yan? Tama. Okay. Verse 4, for the sake of Jacob, my servant, I summon you, Israelites, by name and bestow on you a title of power, though you do not acknowledge me. I summon you, Israelites. Oo nga mali I am Yahweh the Alaya. Aside from me, there is no other Alaya. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. So that from the rising of the sun in the east to the place of its setting in the west, people may know there is. Tanggalin na lang natin yung Israelite. Oo nga, kasi ang kausap niya dito Oo, si yun na nga Cyrus I summon you by name and bestow. Yun na lang. Tanggalin natin to.
tinawag ko kayo sa inyong pangalan at At saka yung you, hindi pinagkalooban. kayo tinawag kita sa iyong pangalan. Singular yun. Kasi ang you kasi hindi tinawag kita. Yan ang mahirap pag tinawag kita sa iyong But, pangalan. hindi ba pwede rin naman yan? Tinawag kita Israelita Hindi. by your Si name. Cyrus ang kausap kasi niya eh. Kasi yung you, ay, hindi na detect ng ng AI kung singular or plural. Yung you. Para sa kapakanan ni Jacob na aking lingkod, tinawag kita sa iyong pangalan at pinagkalooban kita ng titulo ng kapangyarihan. Ayun. Ayusin natin to. At pinagkalooban kita ng titulo ng kapangyarihan. Kahit hindi mo ako kinikilala na iyong mo. Ano Okay. kaya yung titulo ng kapangyarihan? Kahit hindi mo Title ako of power. kinikilala na iyong alahayam. Ayun. Ako si Yahweh, verse 5. I am Yahweh the alahayam. Hindi. Ako si Yahweh na alahayam. Ang alahayam pala, ang alahayam. Walang iyo. I am Yahweh the alahayam. Aside from me, there is no other alahayam. Bukod sa akin ay wala ng ibang alahayam. Ayun. Ako si Yahweh ang alahayam. Okay. I will stand, palalakasin kita. Hindi ko kayo. Palalakasin kita. Kahit hindi mo ako kinikilala. Okay. So that from the rising of the sun in the east, upang mula sa pagsikat ng araw, so silang hanggang sa paglubog nito sa kanluran, malaman, people may know, malalaman ng mga tao na walang ibang malaman. Okay, tama, malaman ng, ako si Yahweh na alahaya at walang ibang katulad ko. Ako ang lumikha ng liwanag. At Pinapakilala niya yung kanyang nagsasagana. sarili kay Oo, Cyrus. kay Cyrus. Oo. Ako ang nagdadala ng kasaganan. Ako si Yahweh na Allah na ginagawa ko ang lahat ng ito. Kayong langit, ibuhos ninyo ang aking katuwiran. Hayaan ninyong ang mga ulap, ang nito ay magpaulan. Buksan ang lupa ang kanyang sarili upang tumubo ang katuwiran at sabay na umusbong ang katarungan. Sapagkat ako si Yahweh na alahayam, ang lumikha nito. Ang lumikha, okay, verse 8, single ba yan? Okay. Kapigatian sa mga taong lumalaban sa kanilang manlilikha. Okay, hanggang sa ng close quotation. Nasa verse 10 ang close quotation. Single yon. Hindi, double na siya, oh. Sa verse 10, tama. Oo. Sa ina, ano ang isinilang mo? Tama. Okay, yan. Okay na. Hindi nakakalito. Okay. Ginawa natin singular. Okay. Okay, sana tayo. Ito naman, verse 13. Aking palalakasin si Cyrus sa aking katuwiran. Sino naman ang kausap niya dito? Kasi gumamit na siya ng Baka si Isaiah, ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa mga bagay na Oo. darating. Mag-uutos sa akin tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Ako ang lumikha ng... Ito yung mga anak, itong mga Israelita to. Siguro ito naman Tingnan mo yung verse 13. Aking kinikwento naman niya sa mga Israelita kasi para sa pang-anak niya eh. Oh. Diba sa verse ganito ang sinabi niya tungkol sa mga bagay na dating. Tinatanong mo ba ako tungkol sa aking mga anak o mag-uutos sa akin tungkol sa gawa ng aking mga kamay? Baka si Isaiah, ako ang lumikha ng lupa at ang sangkatauhan. Ano ba verse 12?
tungkol sa mga bagay na darating. Oo, kay si Isaiah to. Do you Oh, question me about my children or give me orders about the work of my hands? It is I who made the earth. Okay. So, tapos si Isaiah kinikwenta, nang aking kausap niya, hindi na si oo, Cyrus. oo. Okay. Isaiah, pero para sa mga Israelita rin. Aking palalakas si Cyrus sa aking katuwiran. Itutuwid ko ang lahat ng kanyang daraanan. Okay. Parang nire-relay din niya, no? Oo. Sapagkat itatayo niyang muli ang aking lungsod at palalayain ang aking bayan mula sa pagkaalipin. Sino kaya si Cyrus ngayon, ano? Hindi dahil sa bayad o gantimpala. Sabi ni Isaiah, ganito rin ang sinabi ni Yahweh, ang banal na isa Banal ng na isa ito. Israel. 14, ang mga produkto ng Egypt at ang mga ngalakal ng Cush at ang matatangkad na taga-Seba, sila ay paririto. So Egypt, na nakatanikala at susunod sa iyo. O nakakadena at susunod sa iyo. Kay Cyrus siguro, yuyuko sila at magsusumamo sa iyo na sinasabi, tunay na si Yahweh ang alahayam ng mga Israelita ay nasa iyo at wala ng ibang alahayam. Parang si Cyrus na naman to. Oo nga, si Cyrus na naman siya. Kasi ang buong ano na to, ang buong chapter na ito, kausap niya dito si Cyrus. Maliban dito sa naka-italics, ito ang kausap niya dito si Isaiah. Pwede rin si Cyrus. Tinanong mo ba ako tungkol sa aking mga anak? Oo, kasi mga Israelita eh. So, si Cyrus Oo pa nga, din. oo nga. Pero Tama. verse 13, aking palalakas si Cyrus sa aking katuwiran. Hmm. Oo, parang a general statement to, no? Oo. General, kaya close parenthesis. Oo. Tapos yung 14, si Cyrus na. Ito, sa verse 14, si Cyrus ulit ang kausap niya. Oo. Itong naka-italics na to, General yan. general ito. So, ang kausap niya Oo. si Isaiah. Oo. Kaya ang statement yan, no? General Hmm. statement. Tunay ngang ang alahayam na nagkukubli ay nasa iyo, ang tagapagligtas ng mga Israelita. Okay, kay Cyrus na naman Isaiah, to. para kay Cyrus. Oo. Baka siya ang nagpadala kay Cyrus ng mensahe, no? Hmm. Paano Ang naman lahat kaya ng, malaman? Paano naman kaya malaman ng mga reader yan? Si Cyrus na naman ngayon, kanina si oo nga eh. O di makinig sila sa talakayan. May Oo. talakayan eh. Walang Diba? ibang magpapaliwanag dito sa kanila. Oo. Diba? Kahit nga kami na Okay. nilito eh. Kasi Oo nga. hindi Kasi kung hindi mo AI talaga hindi siya naman i-analyze appropriate. ng Oo. verse by verse, hindi mo siya Oo. makukuha kung ano yung At saka kung hindi mo siya, pinaka-thought nito. at saka kung hindi mo ikukumpara doon sa inayos na mensahero, talaga na English. Kasi mensahero, binabasa talaga to eh. So, yung ibang hindi namin naiintindihan, pero minsan siya lang alam mag-isa nag-revise eh. Nagnunood lang Siya din kami. ang naglagay nitong mga ano na to, yung Explain niya. Tapos mga sina-explain niya sa amin. Ganun lang. bakit italics yung mga yan. Siya din naglagay Oo. niyan. Mm. Parang sa amin, mga grammar na lang, mga quotation Oo. na lang ang namin eh. Ang Yung kabuuan mga nito ay siya spacing. talaga ang Oo. Pero nag-ayos. yung Ay, oo, context, kasi nga, paki Isaiah din siya, no? Oo. Ito ang talagang tinutukan niya ng halos isang buwan o favorite niya dalawang, Asaya eh. isang buwan yata Oo. tayo tumutok dito sa Isaiah, Mm. May get. Hindi ko na matandaan sis. Oo, matagal tayo dito. Kaya ipinahuli natin ito Inuli niya, oo. after ng Oo, kasi sabi niya, third reading, pinahuli natin to eh. inihuli niya kasi hindi niya maaayos to kung hindi muna na ayos yung iba. Oo. Kasi binuo niya eh. Tulad Kumbaga lahat nito. ng Hindi mo cross madidetect to kung hindi natin intindihan, di ba? cross references siya ang naglagay nito.
Oo. Cross-reference niya yan sa ibang Aklat. prophecy. Mm-mm. Kaya nalaman niya para kay Cyrus to. Oo. Kasi kung ordinaryong sino ba si Cyrus? Ano yung bakit mo Oo. nasabing Bakit ganito? ginamit si Cyrus? Oo. Sino ba siya? Oo. Okay. Tunay nga ang tagapagligtas mo. Ang lahat ng gumagawa ng mga imahe ng ito ay mapapahiya at sama-sama mapapahama. Okay. Verse 17. Ngunit ang mga Israelita, tayo yan, ay ililigtas ni Yahweh sa pamamagitan ng walang hanggang tipan. Parang 17, O parang hindi ka na-highlight ako mapapahiya dito. o maguguluhan kailanman. Si Cyrus Oo. ito. Oo. Hindi ka, Cyrus, sumapahiya o maguguluhan kailanman. Okay, Cyrus talaga naka-address Oo. lahat. Sapagkat ito ang ipinahayag ni Yahweh, ang lumikha ng kalangitan, ang mumubog ng kalupaan at nagtatag nito. Hindi niya ito nilikha upang manatiling walang laman. Yun, kaya nga ginawa niya ng ang first couple. At nilagyan na ng mga halaman at para may makain ng ang tao, no? Kaya may order talaga, no? Kundi upang tirahan siya ang alayang. So malinaw na bakit nauna ang sina Adam at Hawa bago sa second creation ng hayop. Kasi yung first creation ng hayop, diba, is na-corrupt din. So, nung meron ng tao mag-aalaga, saka siya gumawa ng mga bagong lahi ng hayop na hindi pa corrupted. Tulad ng kalabaw, di ba? Mga askal. Kaya nga, di Hindi, ba, ikinulong siya sa Garden of Eden oo. at Mga doon manok. nagsimula ang lahat ng creation niya. Oo. Kasi corrupted na lahat nung nasa labas. Manok, yan. Yung mga yung mga pwedeng Kaya nga, di yung ba, malilinis na hayop, pagkatapos niyang likhain ng tao, sumunod na nilikha niya yung mga hayop at mga bagong halaman. hayop. Oo. Oh. Sa mga hayop ay tinawag niya si Adama o pangalanan mong lahat ng mga yan. Kasi Mm-mm. panibagong creation niya yan na hindi corrupted. Oo. Kaya yung lion, siguro may genetical, kaya naging tumapang, Okay, sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh na alahayam, maliban sa akin ay wala nang iba. Hindi ako nagsalita ng palihim mula sa lugar ng kadiliman. Wala siyang sikreto no? Oh. Hindi ko sinabi sa mga Israelita, hanapin ninyo ako sa wala. Nagpapakita siya at sinasabi niya kung nasaan siya, no? Paparamdam siya. Ako si Yahweh ay nagsasalita ng katotohanan. Sa mga propeta siyang pinapadala, hindi siya nag-hide and seek Ako ay nagpapahayag ng katuwiran. Yung tama at saka katotohanan. Magtipon kayo at lumapit kayong mga tumakas mula sa mga bansa. Timeless tong salitang to Yung kanyang pahayag, timeless. Magtipon kayo at lumapit kayong mga tumakas mula sa mga bansa. Mga mangmang ang nagbibitbit ng mga inukit na imahe na nananalangin sa mga idolo na hindi makapagliligtas. Ipahayag ninyo kung ano ang mangyayari. Magpayo kayo sa isa't isa magpayo daw tayo sa isa't isa. Ipahayag natin kung anong mangyayari. Kaya nga inopen sa atin ng revelasyon, di ba? Aklat ng revelasyon. At binasa na yun ng na iproklima na ng mensahero. Nabasa na niya at naihayag na. Sino ang nagpahayag nito noon pa? Sino ang nagsabi nito mula pa noong unang panahon? Hindi ba't ako si Yahweh? Wala nang ibang alahayam bukod sa akin. Matuwid na alahayam at tagapagligtas. Wala nang iba kundi ako. Manumbalik kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga Israelita na nasa dulo ng daigdig dito sa Ophir. Sapagkat ako ang alahayam at wala nang iba. Ako ay sumumpa sa aking sarili. Mula sa aking bibig ang mga salitang maaasahan at hindi mababawi. Sa harap ko luluhod ang bawat tuhod
at sa aking pangalan manunumpa ang bawat tao. Sasabihin nila tungkol sa akin, kaya Hawa lamang matatagpuan ang pagliligtas at kalakasan. Ang lahat ng sumalungat sa kanya ay lalapit sa kanya at mapapahiya. Ang lahi ni Jacob, ang mga Israelita ay ililigtas ni Yahweh at ilalagay ang kanilang tiwala sa kanya. Ito ang Di ba, salita sis, ng Alhamida. Okay, yes? napansin nyo, itong lahat na naka-italics na to, di ba ito ang General ano eh. ginamit ng ng malaking bahay para Oo. itakwil ang si Yahweh the Son. Sabi si Yahweh the Father ba? Oo. Kasi sinabi dito, ako si Yahweh na alaya, maliban sa akin ay wala Ito ba nang iba. yon? Yes, ito lahat ng nakaano na to. Oh, Yahweh the Son to kasi hindi ang Yahweh the Son ang ang King of Kings. Siya ang nagipag-usap sa Israelita, hindi ang ang Yahweh the Father. Ang kinausap pa ni Yahweh the Father ay si Moses. Kaya nga sis, hindi nila naintindihan na ipinaliwanag ng mensahero na mayroong Yahweh the Father at mayroong Yahweh the Son. Ang At saka pagkakaintindi Yahweh the nila Father. nito ay si Yahweh na Ama, Yahweh the Father. Oo. Ang pagkakaintindi nila sa nagsasalita dito. At saka Yahweh the Father, kulog lang yung maririnig mo dyan, hindi mo maintindihan ng niya. Di ba, tinatranslate pa nga ni Yahweh the Son? Kaya itong na to, itong naka-italics na to, Ito ba yun? sinadya yata ito ng mensahero na in-italics niya. At ito rin ang nakita ko na ipinost nila doon sa dati no may nabasa ako na naka-post na ganito na kaya ang claim nila ngayon wala nang Yahweh the Son kundi Yahweh the Father. Kasi interpretation nila yan eh. Oo, ito yung interpretation nila na pinanghahawakan nila na wala nang iba kundi si Yahweh lang. Pagliligtas at kalakasan. Masyado naman binaba ang Yahweh the Father. Masyado nila binaba, magliligtas, mag-aano. Ito yung mga nabasa kong post nila na itong talata na to. Sabihin, wala man lang mauutusan yung Yahweh the Father? Wala man lang siyang mapagkakatiwalaan? Tingnan mo kasi ang very strong ang pagkaano niya dito. Hindi ba't ako si Yahweh? Wala nang ibang alahayam bukod sa akin. Matuwid na alahayam at tagapagligtas, wala nang iba kundi ako. So itong pinanghawakan nila na ang pagkakaintindi nila nito, si 21 Yahweh the yan. Father. Kaya nila ni-reject ang Yahweh the Son. Nakahanap sila ng ng pang-corrupt? Oo. Kaya tinan mo, So, ibig sabihin pala itong lahat na naka-highlight na ito, ay ito ang pinanghawakan ng malaking bahay. Oo. Kaya sabi sila lang ang maliligtas. Sabi dito, manumbalik kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kaya sila nagkaroon ng ng rebaptism dahil dito. Manumbalik kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Yeah, for it has been declared by Yahweh, He who created the universe. Ito tama naman. Pero bakit ang mensahero ba ang sinabi na templo ng mesa pinagawa ng mensahero? Hindi siya ba nagmason? Siya ba ang naghalo ng semento? Siya ba ang Siyempre yung mga tauhan siya. Ibig sabihin yung Yahweh the Father, wala siyang tauhan, nagagawa nun. Wala siyang architect. Mag-isa lang talaga siya. Limitado talaga ang pagkakaintindi nila dito.
buti pa si ano, sino ba yung ano, yung yung ano, yung Romano na yung centurion na sinabi niya, Si, sabihin ko lang, oo, sabihin ko lang gagaling na yung aking servant, sabihin mo lang. oo. Buti pa yung ano, yung pananalig no, no? Mm. Sino nga ba yun? Mm. Nung gumaling yung ano, gumaling yung kanyang centurion, gumaling yung kanyang ano, servant. Oh, yung, Hindi na niya basta, inabala ang oo, Messiah. gentle yun, oo. Oo. Buti pa yung ano, yung kanyang pananalig eh, realistic. Kaya ito, very strong nilang inano to. Ito talagang pinanghawakan nila. Sasabihin nila tungkol sa akin, kaya wala lamang matatagpuan ng pagliligtas at kalakasan. O, tingnan mo, very strong sila na kinukote nila yan. Oo. Pero hindi lang naman ano, hindi naman isa lang ang may pangalang Yahweh eh. Dalawan Yes, sila, di ba? kaya nga, Oo. parang ano parang nasarado na yung kanilang diwa dito, Oo. na hindi nila naintindihan, na ipinaliwanag ng mensahero na mayroong Yahweh the Father at mayroong Yahweh the Son. At ang Eh, nagsasalita dito ay si Yahweh the Son. kasi ano pa to, hindi pa siya nagkatawan tao, so hindi pa Oo. siya Yahweh Shai. Oo. Oo. Mm. Anyway, nandito naman ang lahat ng sumasalungat sa kanya ay lalapit sa kanya at mapapahiya. Hmm. Kaya nga ano mapapansin mo, bakit in italics ito ng ng mensahero? Alam niya na balang araw ito ay gagamitin ng kabila. Hindi, at saka general statement to eh. Oo. Si Yahweh mismo kasi ang Pagpapakilala sa sarili nagpakilala, niya eh. oo, sa sarili niya. Hindi nila na, hindi nila naintindihan ha. Kapag Oo. nananalangin nga tayo, dadaan tayo sa anak. Grabe Oo, talaga. sa pangalan. Oo, sino ang magbe-breed sa kanila sa ama? Mm-mm. Grabe talaga. Parang ano eh, parang Bakit ginawa compare nila sa alaya, napakababa natin bakit para ginawa nila dumirekta, si no? Yahweh na King of Kings? Oo, siya yung hari. No, siya lang ang hari at wala nang iba. Yung ama. Oo. Oo. Si Yahweh the Father, ginawa nilang King of Kings. So, ano pala si Yahweh Shai sa kanila? Wala na. Wala na nga. Nireject Propeta na lang? nila. Hindi Walang propeta. Yahweh Shai? High Oo. priest lang daw. Oh, yung pinako sa, ano, Oo. ng mga Romano, high priest lang yon. High priest lang daw yon. Okay, ganon. So, wala nang New Testament sa kanila. Wala na. Di ba yun ang yung reason kung bakit So, wala na yung mga inannounce ano, nila na hindi na nila kailangan ng Torah? Oo. okay. So, pero ano, mas pinaniniwalaan nila yung mga ano, mga esoteric na ano, na aklat. Oo. Pero ang Torah, Yung tapos Torah ay ano, paano nireject yung nila. mga, so, hindi rin siniwala sa mga miracle na ginawa ng ano, ng Messiah. Siguro kasama na yan So, doon. wala na sila Messiah. Wala na. Wala. Oneness na nga eh. Parang Oo. ano, parang sa Islam. Oneness na. Mabuti pa nga yung Parang oneness. si ano, parang si ano, Mabut oo. Mabuti pa nga ang oneness. May anak, may espiritu, 3 in 1. Hmm. Isa kanila wala ng anak. Hindi, yung parang ano, Trinity, no? Kasi ang Oo. Islam, Allah, pero meron silang ano, yung prophet si ano, sino ba yun? Muhammad. Si Muhammad. Muhammad. Hmm. Pero si Muhammad never gumawa rin ba ng ano yun, ng mga miracle? Madami yan sila, hindi lang si Muhammad. Parang meron silang 12 din ka personas na parang
misaya nila. Isa yan si Muhammad. Mm. Ay, marami din silang Marami. prophet. Kasi Oo. may 12, kumbaga, 12 din ang tribo ng ni Ishmael, ang anak ni Ishmael. Meron silang ganun. Hindi ko lang Mm. masyadong nagigets kasi nga iba din yung kanilang mga explanations. Mm. Yan ang medyo talagang ah hindi sila Israelita kung gano'n. Ako nga anong sinasabi sa akin? Kasi Yung paano yung pamamanahan? So hindi sila ma hindi sila minana ni King Yahushua kung gano'n. Kasi di ba, hindi natin kilala si iba din, Yahushua. di ba Oo. iba din ang kanilang mandato, covenant. Ako Oo. nga Hindi, yung sinasabihan ako sa na malaking bahay. ah, Yun. kala ko na, Hindi. Oo. kala ko. Oo, iba yung covenant ng Islam. Pero ibig sabihin, yung nagre-reject sa Messiah na sabing Israelita rin sila. Hindi sila Yes. Israelita kasi ang Israelita ay mamanahin ni King Yahushua. Bakit kanino magmumula yung pamanang yon? Bigla pamamanahan niya sarili niya? Paano yun? Ibinigay nga Diba? sa kanya Oo nga. Isipin, save Pinamana kayong nga galing sa sa kanya kanya din sarili. Oo nga. Isipin, Oo. pinamanahan niya yung sarili niya. Yung kung yung Aba, Oo, pinamanahan niya yung yung sarili niya, ganun? pinamanahan ng Aba yung kanyang anak. Hindi nga kung hindi Tayo. kinikilala yung anak, paano Oo. man sabing inheritance? Hindi pinamanahan ni Aba Yahawa yung Hindi sarili ko niya. siguro wala silang ganun. Oo, Mana-mana. talagang Wala kailangan silang, nila i-reject na talaga nila ang Torah kasi hindi nila mapagtagni-tagni yung ayun. mga susulat. Mm. Unless talaga i-corrupt nila. Kurap na nga Oo. Yun na ang Kaya sinusunod siguro, nila kasi mga sumakit ang matatanda. ulo nila sa pagbabago. Kaya ni-reject. Ang mensahero nga sabi nilang sinungaling. Diba nag-isa lang yung mesero kami lang kami, aliporas lang, nanood lang sa kanya. Taga-tanong lang kami, pero nag-iisa lang siya. Anyway, Ayun. yun din sila. Wala tayong Mm-mm. magawa. Meron kang musika na mesero ng silangan, sis? Meron. Yung sa Dabnor. Oo. Sige, Okay, parang good night. oo. Salamat. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Blessed. Dalawa. Bless po. Salamat. Salamat, Sis Maria. Salamat. Mukhang nabura ko yata Hindi ko na makita. Sa sa post yung isa nating kapatid, yung link. Hmm. Meron ako dati nun Hindi ko na makita. Hanapin ko sa post ng ating kapatid.
Hi. Kami po ay iyong tinawag upang kami ay dinamdam. Isa-isa po kami inipon at sundin ng sinaunang panahon. Siya ay iyong instrumento, dala-dala niya ang pagtuturo. Naging laman ng mga sekta dahil di alam ang tunay na ba. Minsahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Minsahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Ika'y may matinding kaalaman, biyaya sa'yo ng mahal na lalang. Huwag ka sanang magsasawa na turuan kami alin ang tama. Ikaw ay kailangan po namin, kami mo nga di ba kayang titasin sa dinami-dami ng mga pagsubok. Walayan kami iyong inubog. Minsahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Minsahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Minsahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Minsahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Ika'y gabay namin sa katotohanan. Ika'y gabay namin sa katotohanan. Yada, hanggang sa muli.